Ayan. Magandang umaga sa atin lahat mga kapatid. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ngayong umaga ay tayo lahat ay mapapalad sapagkat muli ay alalahanin natin ang dakilang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon Diyos at ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng tinapay at vino na nasa ating harapan. At napaka-espesyal ng ating memorial meeting ngayong umaga sapagkat tatlong iglesia ang nag-combine, ang Manila Iglesia, Laguna at ang Bicol Iglesia. At napaka-espesyal din ng ating paksa ng ating exhortasyon sapagkat ito ay about sa Apocalypse. Ang mga mangyayari mula sa pagdating ng ating Panginoong Kristo hanggang sa ang hanggang sa ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Napakahaba ng topic na ito mga kapatid. Kaya minarapat natin na chap-chapin ito sa 5 part. Nung una, chinat ako ni Brother Elson na nag-request siya na magbigay ako ng study about sa Armageddon. Pero naisip ko na mas maganda kung ibibigay natin yung kabuuang picture ng future. Iba kasi mga kapatid, yes, maganda yung pag-aralan natin yung past, yung nakaraan, 'di ba? Pero iba pa rin talaga yung malaman natin at mapag-aralan natin yung mangyayari sa future. At ang maganda dito, ang Biblia ay hindi nagkulang sa mga impormasyon, mga kapatid at mga kaibigan, ng mga magaganap sa future. Ang kailangan mo lang talaga ay malaman ito at mapag-aralan ito. At tayong ay mapapalad sapagkat ngayong umaga ay malalaman natin ito lahat. Lahat ng mga tanong sa ating mga isipan ay sisikapin natin na sagutin yan. At sa part 1 ng ating study series, ito yung mula sa pagdating ng ating Panginoon Kristo hanggang Armageddon. Yan, so limited lang muna. Maganda kasi mga kapatid na makita natin ang future. Dapat clear sa atin. Ang sabi nga sa Bible, di ba, sa Proverbs na if there's no vision, people perish. Ibig sabihin ng perish yung sa Bible, hindi siya totally yung mamatay, naked. Ha? Yun yung original na pagkakasulat. Sapagkat pag makikita natin ang vision natin sa future, kapag ito ay clear, napakahalaga nito sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan ng ating pananampalataya. Imagine niyo kung wala tayong vision o wala tayong alam kung ano mangyayari in the future. Para bang bahala na kung ano yung ni-ready sa atin ng Diyos. Parang hindi ito hindi tayo magpupursige. Kaya madalas natin sinasabi na kailangan pangarapin natin. Ilagay natin sa number 1 sa ating mga ambisyon na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kadalasan kasi kapag pangarap ang pinag-uusapan, wala sa pangarap natin na makapasok sa kingdom eh. Actually, kapag tayo nakapasok sa kingdom, lahat ng mga pangarap natin matutupad na lahat. Ha? Kaya kung makikita natin na mahalaga na makita natin yung vision of the kingdom. Naalala ko tuloy, ito lagi kong kinikwento. Si Abby, nung bata pa siya, nung siya ay 4 years old, tinanong ko siya, sabi ko, Abby, gusto mo bang pumunta ng Disneyland? Wala siyang reaction. At tiningnan niya lang ako at sabi niya, ano yun? So, ibig sabihin, wala siyang idea about kung ano yung Disneyland. So, wala siyang pakialam. Hindi siya interested pumunta. Ang ginawa ko, pinapanood ko sa kanya yung YouTube. Yung video, pinakita ko sa kanya yung itsura ng Disneyland. Abay, nung nakita niya, that very moment, sabi niya, Daddy, punta na tayo dyan ngayon na. So, kapag tayo ay nagkaroon ng vision about sa kingdom of God, mga kapatid, sa future, talagang papangarapin natin to eh. Lalo na kapag ang kaya nga makita nyo kung ano ang klase, iba-iba,
iba-iba ang klase ng buhay ng mga tao dito sa sanlibutan. Kasi iba-iba yung nakikita nila sa future. May mga tao kasi, may mga ibang kasing tao na ang nakikita nila sa future, pag sila ay namatay, aakyat sila ng langit. Ha? At doon nabubuhay magpakailanman. Ano ba itsura ng langit? Ha? Puro ula, puro puti. Napaka-boring. Kaya nga may kantang ano sa langit walang beer, that's why we drink it here. Ibig sabihin, mas enjoyable dito sa earth. Kaya ang mga tao, karamihan, ini-enjoy ang buhay dito sa earth kasi pagdating sa langit, wala na, boring na, puro ulap. Walang, hindi siya compelling. Hindi ka mag-enjoy, hindi mo papangarapin na pumunta, in short. Ha? Kung malalaman lang nila, mga kapatid, na ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos sa tao ay dito sa earth, hindi sa langit. Kaya ibang-iba yung buhay natin sa kanila. Hiwalay na hiwalay talaga tayo. At hindi lang yan. May mga tao din na dahil sa maling vision nila sa future, lalo na yung mga mayayaman sa mundo. Si Elon Musk, halimbawa kung kilala niyo siya, siya ang pinakamayaman tao sa mundo. Alam niyo ba naniniwala siya na ang earth ay magugunaw? Yun. Kaya nga yung ang apocalypse, pag sinabing apocalypse, ano ang unang pumapasok sa isip ng karamihan ng tao? Pagkagunaw ng mundo, mga zombies, di ba? Yan yung ano nila, vision eh. Kaya kung makita natin, ibang-iba sa sinasabi sa Bible. Si Elon Musk, halimbawa, kaya nga ine-explore na niya ang Mars ang planet Mars, si Elon Musk, kasi nga naniniwala siya na ang Earth magugunaw. So talagang nagpapakayaman siya dito sa Earth para mag, mag, maglagay ng civilization sa Mars. Imagine that. At isa pa, si Jeff Bezos, kung kilala niyo siya, pangatlo sa pinakamayaman. Kung nadinig niyo na yung Blue Origin, sinisimulan na niya na mag-build ng isang malaking spaceship sa kalawakan para doon magtayo ng isang civilization na tatahanan ng mga tao pag ang mundo nagunaw. Ngayon pa lang mga kapatid, piniprepare na yan ng mga mayayaman sa mundo. Kasi nga, ang paniniwala nila gugunawin ng mundo. Which is sa Bible, hindi yan ang promise ng Diyos. Ang promise nga ng Diyos, di ba, isang araw ang ang earth ay tatahanan ng na kung saan tatahanan ito ng mga tao na magiging katulad niya. Ha? Kaya to fill the earth with his glory. Kung na walang namamatay, walang yun ang future, yun ang plano ng Diyos sa earth. At yun ang nakita natin mga kapatid. Kaya napakaganda nitong topic natin ngayon. Kasi dito ipapakita natin step by step yung chronological order kung ano ang mangyayari in the future. Simula yan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Okay? Ngayon, ang unang-unang dapat mo talaga maintindihan, mga kapatid, ay ang timetable ng Diyos. Yan ang bago tayo mag-start. Mula nung kay Eva at Adan, mga kapatid, nung kinreate ng Diyos ang heaven and earth, alam nyo ba na humigit kumulang 5,000, 5,700 years pa lang ang lumipas? Yung iba, makikita natin, maraming mga scientists na Brother Bats, okay pa ba yung audio natin? Malinaw, malinaw. Okay, okay. May mga scientists kasi na nagsasabi na ang Earth daw ay millions of years na age. Ha? Kung makita natin, merong mga tandaan natin, real science and the Bible ay perfectly harmonized. Kasi merong fake science Alam niyo ba yung katulad ni Charles Darwin? Puro tsuri lang yun na sinasabi na ang tao ay galing sa unggoy. Ngayon, marami nagtatanong, Brother Eman, kung kung create ang Earth mula nung kay Adan, nasan yung mga dinosaur? Di ba? Maaaring tanong mo yan sa isip mo.
mga kapatid, sa Bible may mga dinosaur. Kung babasahin nyo ang Job 40 hanggang 41, nandoon ang mga dinosaur. Separate study natin yung ating pag-aaralan kasi bawal topic yan eh. Ang mga dinosaur kasi, actually, yung salitang dinosaur ay imbento lang yan. Imbento lang yan ng isang tao na ang pangalan ay, parang nakalimutan, basta Owen yung kanyang last name, na isang scientist na inimbento lang niya. Ang ibig lang sabihin ng dinosaur ay terrible lizard. Na masyado kasi tayo na-corrupt nung napanood yung mga Jurassic Park, yung sobrang lalaking dinosaur. May mga dinosaur talaga pero hindi ganun kalalaki, sobrang laki na nakapapanood natin sa mga Jurassic Park. Ang mga dinosaur na yon, nilikha sila ng Diyos kasabay ng tao. Tandaan natin nung ika-fifth day, ang ginawa ng Diyos ay mga hayop na lumilipad at sa dagat at mga nasa tubig. Nung sixth day, dalawa ang ginawa ng Diyos, hindi lang tao. Mga hayop na naglalakad sa lupa, gumagapang, at tao. Yan. Yun sa sixth day. Ha? So, doon sila ginawa. Ngayon, so ito ang timetable ng Diyos, mga kapatid. Nandito na tayo sa panahon na somewhere here. At ang pagdating ng ating Panginoong Kristo, ito kasi yung 6,000 na to, dito magsisimula ang millennium o yung paghahari ng Panginoong Kristo. Dumating ang ating Panginoong Kristo, sinilang siya nung 4,000. Pero naman, bakit ganyan ang mga date? Ang date kasi natin ngayon, 2025. Nasaan ang 2025 dyan? Ang, ang ating kasing calendar na ginagamit ay Gregorian calendar, na kung saan, imbento yon ng Catholic Church na sinimulan nila ang day 1 ng Gregorian calendar nung pinanganak ating Panginoong Kristo. Pero hindi siya precise. Hindi siya eksakto. Bakit? Kasi dapat, kung eksakto yan, dapat nung year 2000, which is 6,000 equivalent dito, dapat nandito na si Kristo eh. Pero 2025 na wala pa rin siya. So ibig sabihin, hindi siya precise. Mga kapatid, kung makikita nyo sa part na to, ito yung 6,000 years, from 6,000 to 7,000, ito yung 1,000, ito yung millennium, na kung saan mag-ahari ang ating Panginoong Kristo for 1,000 years. Alam nyo ba na pagdating na ating Panginoong Kristo, meron munang tinatawag na Jubilee na 50 years ang magaganap bago magsimulang maghari ang Panginoong Kristo. So yun siya mga kapatid, tandaan natin, ang timetable ng Diyos ay eksakto. Ha? Eksakto to. Kaso, wala lang nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoong Kristo, pero meron ng date na inilaan ang ating Diyos, mga kapatid. Ngayon, dahil ang Gregorian calendar ay hindi precise, Brother Eman, anong klaseng calendar ang pwede nating gawing reference? Actually, meron tinatawag na Hebrew calendar. At itong Hebrew calendar, hindi rin siya precise eh. Kasi tantsahan lang din ang ginawa ng mga Hudyo. Sa Hebrew calendar kasi mga kapatid, alam nyo ba kung anong date ngayon sa Hebrew calendar? Sa Gregorian calendar o yung kalendaryo na gamit natin is 2050, 2025. Ang Hebrew calendar, ang date ngayon ay, ang year ngayon ay 5785. Ang Hebrew calendar, kung ang Gregorian calendar natin nagsisimula sa January, ang Hebrew calendar nagsisimula sa September. So next month, ang kanilang New Year. So ito yung example ng kanilang calendar. Yung kanilang Jewish planner, year 5785. Kasi nga, sa kanilang computation, mula nung kay Eva at Adan, ang year na ngayon ay somehow 5,785. Kung ito ay precise, mga kapatid, which is I doubt na ito ay eksakto kasi wala nakakaalam ng totoong date eh. Kung ito ay eksakto at
ang dating ng Panginoon Kristo ay sa ika-6,000, isa bago tandaan natin hindi dadating ang Panginoon Kristo sa ika-6,000 years. Dadating siya, bago siya dumating, pagkadating niya, 50 years pa ang pagitan. Nakikita niyo itong 50 years na to? Ang Jubilee. So, kung i-compute natin, siguro kayo, nagko-compute na kayo, ha? Siguro kino-compute nyo, 6,000 minus 5,785. Kung ang Jewish calendar ay precise, lalabas na darating ang ating Panginoon Kristo sa 2190. Ha? Kung precise yun, ah, bakit natin sinabing 2190? Kasi uh, 6,000 minus 5,785 is i-minus mo pa yung 50 years. So more or less darating ang Panginoon Kristo sa 2190, which is I doubt, mga kapatid, inuulit ko, duda ako na precise yun, ha? But at least meron tayong idea na napakalapit ng dumating ang ating Panginoon Kristo. Ayan, no? Christ's return. We do not know. Maaaring dumating siya mamaya after na memorial meeting natin. Maaaring bukas, sa makalawa, next week, next month, next year, 5 years from now, 10 years from now, 150 years from now. We do not know, mga kapatid. Kaya, ngayon, sa panahon natin ngayon, 5785, we are here. Ang darating ang Panginoon Kristo somewhere in this time. Ha? Ang paksa kasi ng ating topic, mga kapatid, ay mula dito sa part na to. Nakita niyo itong open and close parenthesis. Mula sa pagdating ng ating Panginoong Kristo hanggang God will be all in all. So yun. Kasi silent na ang Bible pagdating dito eh. Actually, ang Bible hanggang dito lang ang sinasabi. Kaya wala na tayong pwedeng i-comment dito kasi hindi na rin natin alam. Mga kapatid, itong Christ rulership, ito yung tinatawag na the king, ito yung maghahari ang Panginoon Kristo for 1,000 years. 'Di ba? Yan. Kaya kung makikita natin na ito turn over ng ating Panginoon Kristo ang kingdom sa kanyang Ama. And God will be all in all. So, palalakihin natin tong part na to para mas makita natin yung details sa loob ng open and close parenthesis na to. Ito siya. Yan. Ha? So, ito yan, ha? I-disregard muna natin to. Dito muna tayo. Ayan siya. Ito yung Jubilee period. Nasa Bible po ang Jubilee sa Leviticus. Ang Jubilee kasi, ito yung part ng Law of Moses na kung saan every 50 years, halimbawa, bumili ka ng lupa, binenta mo yung lupa mo. After 50 years, under the Law of Moses, yung lupa mo, isosoli sa'yo. Isusuli sa'yo. So, ganun siya. Halimbawa, ikaw naman ay may utang. After 50 years, canceled na yung utang mo. Yun ang law of Moses. Ha? Kapag ikaw naman ay slave, binili ka, after 50 years, ikaw ay magiging free. Ang Jubilee kasi, this is a time of freedom, time of pagkapantay-pantay ng mga tao ng time na yon. Kapag Jubilee, bawal kang magtanim. Bawal mong lagyan ng, may tanim kang mga mais, hindi mo kailangan lagyan ng bakod. Open yan sa lahat for that year. Pwedeng kumuha kahit sino. So, ganun ang Jubilee, mga kapatid. At sa Vision Ezekiel, ang sabi niya, bago magsimula ang kaharian ng ating Panginoong Kristo na 1,000 years, magkakaroon muna ng Jubilee. 50 years. Mahabang topic ito. In the future, pwede natin i-discuss. So, darating ang ating Panginoon Kristo somewhere in between of this time, mga kapatid. Somewhere of this. Ngayon, mas ano yung pa natin to? Palakihin naman natin tong part na to. Ito. Yan.
Ito yan. Yo, nakita nyo? Itong 50 years na to, palakihin natin. Kasi tandaan natin, magsisimula ang paghahari ng ating Panginoong Kristo dito sa part na to. Christ's universal rule begins. At ang topic natin ay hanggang dito lang. Ha? Ito ang pagdating ng ating Panginoong Kristo, 10 taon pa mga kapatid, bago magkaroon ng World War III. Kaya kung ikaw, naghihintay ka ng World War III or Armageddon, mga kapatid, mauunang dumating ang Panginoong Kristo. At pagdating ng Panginoong Kristo, 10 taon pa ang lilipas bago ang Armageddon. Baka kasi hintay ka ng hintay ng Armageddon. Kailan kaya yung Armageddon, yung World War III? Kasi para dumating ng Kristo, mga kapatid, pag mo hintayin yan, sa napakatagal yan, 10 taon yan, ha? Ang hintayin mo ang pagdating ng Panginoong Kristo. Yun ang paghandaan mo. At wag mo pa, at mas mahalaga diyan, paghandaan mo ang sarili mo kung makakapasok ka ba o hindi. Sarili mo ang paghandaan mo, ha? Mas mahalaga 'yon. Kaya kung makikita natin, dito, 10 taong pa ang lilipas. At ito ang pag-uusapan natin, mga kapatid. Ito ang topic ng ating part 1. Mahaba pa ang ating mahaba pa yan. 50 years yan, no? Ito yung pagdating ng ating Panginoon Kristo. Okay? So, kaya kung i-chop-chop natin ito, aabot to hanggang 5 studies. So, God willing, by December, ano na natin yan? At tapos na natin yan. Okay? Ngayon, simulan na natin mga kapatid. Ano ang unang-unang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi dito, the angels will accompany Christ when He returns. Nakasulat po yan sa Bible. Ibig sabihin, hindi dadating ang Panginoong Kristo na mag-isa. Ang sabi dito, meron siyang mga kasamang mga anghel. Sobrang dami nila. Milyon ho yan, mga kapatid. Milyon. O thousands, 10,000s. For the Son of Man shall come in glory of His Father with His angels. Mga kapatid, sobrang dami. And He shall reward every man according to his works. Ngayon, mga kapatid, meron akong gustong bigyan ng punto. Ang Panginoon Kristo ay meron siyang 5 stages. Yung unang punta niya dito sa earth, siya ay ating tagapagligtas or Savior. Di ba? That's why He is so merciful. He is the physician. Dumating siya para sa may mga sakit. Yun ang unang stage niya na trabaho ng Panginoon Kristo. Yung pangalawa, nung umakyat siya sa langit, ngayon, na nasa langit siya, He is now our high priest or mediator. Kaya nga pag tayo nanalangin sa Diyos, pinapanalangin namin to sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, dumadaan sa Kanya sa pamamagitan niya. So ang trabaho ng ating Panginoong Kristo ay siya yung ating high priest. Ang Diyos kasi hindi nakikipag-usap yan. Tandaan natin ang Diyos hindi siya nakikipag-usap sa mortal. Tandaan natin yan. Never nakipag-usap ang Diyos sa mortal. Kahit si Moses, anghel yung kausap niya, hindi Diyos. Never siya. Yung direct na makikipag-usap never. Anghel yung mga kausap. Laging may mediator, mga kapatid. Gets yun na? Ngayon, ating Panginoon Kristo, ngayon, sa panahon natin, as mediator siya. Yes, he also forgive our sins kasi high priest siya. Siya yung tagapamagitan natin. Pero the moment na dumating siya dito sa earth, mga kapatid, pagdating niya, ano ang sabi dito? The angels will accompany Christ when He returns as judge. Take of this word, mga kapatid. Hindi na siya Savior, hindi na siya High Priest, judge na siya. Judge na siya, mga kapatid. Kaya pagdating sa paghuhukom,
Sa judgment seat, huwag niyong iisipin, our Lord Jesus Christ, akala ko ba merciful ka? Mga kapatid, it's too late. Tapos na yung stage na yun, na siya'y merciful. This time, katatakutan siya ng mga tao, mga kapatid. Judge na siya. And it's too late to say sorry. Kasi hahatulan ka na eh. Gets niyo yung point, mga kapatid? At ang pang-apat na stage, after ng judgment seat, sisimulan na niya ang pag-rule as a king. Yun yung pang-apat. So, umpisa natin sa una. Noong unang dating natin pa ng Kristo as a Savior. Yung pangalawa, nasa langit siya as a present, as a high priest or a mediator to God. Pangatlo, pagdating niya, as a judge. Pang-apat, after ng judgment seat, as a king. For 1,000 years, maghahari siya sa earth. Ano yung panglima, Brother Eman? Ang sagot, hindi ko alam. Wala naman kasi sa Bible eh. Tandaan natin. Hindi ko alam kung ano magiging position ni Christ doon. Kasi ang sabi sa Bible, ito turn over ni Christ ang kaharian sa kanyang Ama. Ibig sabihin, when God will be all in all, hindi na kaharian si Kristo. Ang hari na ang kanyang Ama and God will be all in all. Hindi ko alam kung ano, of course, kanang kamay ang ating Panginoon, siguro second in command na siya doon. We never know kung ano ang kanyang magiging position. Basta sasabihin lang natin kung ano nakasulat sa Biblia. So yun mga kapatid. My point is, hanggat meron tayong time mga kapatid, hanggat tayo ay may chance pa na ayusin ang ating sarili, ayusin na natin kasi once na dumating ang Panginoon Kristo, hindi na siya merciful. Ha? Judge na siya eh. Pag mali ka, mali ka. Ganun yun. Pag tama ka, ganun na siya mga kapatid. Ngayon, the return of our Lord Jesus Christ. Ang unang tanong dyan, kailan? At ang sagot, hindi natin alam. Because no one knows the exact date. Kahit mga prophet, hindi nila alam. Kahit mga angels, hindi nila alam. Sabi dun sa Bible, nung unang pagdating ng ating Panginoon Kristo, siya din hindi niya alam. Diyos lang daw nakakaalam. Mga kapatid. Ha? Pero ngayon, I believe, alam na ni Kristo. Alam na ng ating Panginoon Kristo. Kasi nag-uusap na sila sa langit eh. Of course, alam na niya yun. Pero sila lang dalawa wala nakakaalam. Okay? Ngayon, mga kapatid, meron akong sasabihin sa inyo. Opinion ko lang naman ito. Pero I think this is so precise. Kung kailan darating ang Panginoon. Magbibigay ako ng kung kailan sa darating. And I believe you will believe in this. Sasabihin ko sa inyo kung kailan darating ang Panginoon Kristo. At sigurado ito. Ano yun, Brother Eman? Akala ko ba walang nakakaalam? Ba't ikaw alam mo? Actually, hindi ko alam ang exact date. Pero alam ko kapag nangyari yung moment na yon, yun na yon. Alam niyo ba kung ano yon? Kung kailan ka mamamatay. The moment you die, Christ returns. Anong ibig mong sabihin, Brother Eman? Ganito kasi yan. Halimbawa ako na lang example. Pag ako namatay ngayon, dumating na si Kristo. Bakit? Pag ako namatay ngayon, wala na naman akong unconscious ako, di ba? Di ba yung nasabi sa Bible? Pag isang tao namatay, unconscious siya. Wala siya nakikita, wala siya nararamdaman, hindi siya nagsasalita, wala whatsoever. Pag ako namatay sa libingan, nakapangalong bababa ako at naghihintay, kailan kaya dadating ang Panginoon? Ang tagal ko na dito sa ilalim ng lupa. Walang ganun eh. Hindi ka maghihintay. Pagdating na ating Panginoon Kristo, at ikaw ay binuhay at ako ay binuhay, that's the time na dumating na siya. Hindi ko mamamalayan kung ilang libong taon na lumipas. Parang si Abraham, mga kapatid. Almost 4,000 years na lumipas. Pag dumating ang ating Panginoon Kristo at binuhay si Abraham, hindi niya namalayan ng 4,000 na lumipas. Kaya the moment na ikaw ay namatay,
That's the time na dumating ang Panginoon Kristo. Nag-gets mo yung point? Kasi hindi ka maghihintay sa libingan. Kaya totoo na ang buhay ay maiksi lang at malapit at ang libingan ay malapit na. Ganon din ang pagdating ng Panginoon Kristo, malapit na siya. Hindi man natin madatnan na tayo buhay, pag namatay tayo, sa anumang klase ng kamatayan, sa sakit, sa katandaan o whatsoever, the moment na maputol lang hininga mo, that's the time na dumating na si Kristo. Kasi paggising mo, andyan na siya. Ang tanong, paano? Paano siya, paano siya babalik? Kung nakikita niyo sa picture, bumababa siya mula sa langit. Yun ang sabi sa Bible eh. Kung ano yung nakasulat mga kapatid, huwag na nating ibahin. Ang sabi kasi sa Acts 1:11 hanggang 12, the same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Kung paano daw siya umakyat, ganun din siya babalik. Okay? Wala na tayong question doon. Saan? Yan ang next na question. Saan siya babalik? Of course, kung saan siya umakyat. More or less sa Jerusalem. Kasi umakyat siya sa Mount of Olives eh. Ang Mount of Olives ay near sa Jerusalem. Ang next question is why? Of course, kailangan niyang bumalik. Alam niyo ba bakit mga kapatid? Ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ang climax ng buong Biblia. Mula pa lang kay Eva at Adan, hinihintay na siya. Si Noah hinihintay siya, si Abraham hinihintay siya, si David hinihintay siya, ang mga apostles hinihintay siya. Tayo hinihintay siya. Kasi marami siyang gagawin. Nandito lahat eh. Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo, ang fulfillment ng buong Biblia, mga kapatid. Alam niyo ba yung Judaism, ang mga Hudyo ngayon? Pati sila hinihintay nila. Ang pagkakaiba natin, ang hinihintay nila, ang Mesaya. Kaya pagdating ng ating Panginoong Kristo, akala nila yun na yung unang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kasi noong time na unang dumating si Christ, hindi sila naniniwala. Naniniwala sila na darating ang Kristo, pero hindi sila naniniwala na si Jesus ang Kristo. Nagets nyo? Kaya magugulat na lang sila, second coming na niya na pala ito. Akala nila first pa lang. Kaya sabi ng mga Hudyo, ikaw pala yun. Sorry, Panginoon. Pero patatawarin naman sila, bibigyan sila ng chance. At yun ang mga pag-aaral natin sa mga susunod na topic. Napakaganda niyan, mga kapatid. Hindi lang mga Hudyo, pati mga Arabs, ano din sila. Kasi anak din sila ni Abraham eh. Ni Ismael. Bibigyan sila ng chance, mga kapatid. Maraming gagawin ng ating Panginoong Kristo dito. Kaya kailangan ng pagdating niya. Kaya nga, yung Revelation, mga kapatid, yung Apocalypse, ang author talaga ng Apocalypse, di ba ang author ng Acts, ng Matthew ay si Mateo, si Luke ay si Lucas, ang Acts ay si Lucas, di ba? Yung mga libro, sila yung mga author. Si John, Gospel of John, si Juan ang author niyan. Ang Apocalypse or ang Revelation, ang author niya ng ating Panginoong Kristo. Si John lang ang nagsulat, mga kapatid. At dun sa libro ng ating Panginoong Kristo, na Revelation o Apocalypse, ang huling sabi niya doon, behold, I come quickly. Yun ang huling words ng ating Panginoon Kristo. Ako ay babalik ng madali. Totoo naman yun. Ang buhay natin saglit lang eh. Kaya mabilis ang darating. The moment na namatay ka, that's the time na babalik siya. Kaya wag nyo na isipin yung, naku, tagal pa pala. Sabi ni Brother Eman, 2190 pa darating yung Panginoon. Bakit? Nabubuhay ka ba ng 2190? Mga kapatid. Ha? Okay. Pangalawang mangyayari. O di ba? Ipapakita natin dito in very clear, mga kapatid, kung ano mangyayari. Nakaka-excite kasi na malaman mo kung ano yung mangyayari. Minsan ang tao kasi mas gusto nating malaman yung mangyayari in the future kaysa yung kaysa malaman natin yung tapos na. Kasi tapos na yun eh. Pero yung malaman yung future, iba yun. Iba. Ibang excitement yung malaman mo yung future. Ha? At napakaganda nito mga kapatid. Kaya ang topic na ito, this is very special to me.
Kaya minabuti ko na dito sa Zoom to ganapin kasi gusto ko stable yung connection. Kasi pag mahina ang internet, baka hindi niyo ako maintindihan. Ang pangalawa na gagawin ng ating Panginoong Kristo, the moment na siya ay bumalik dito, ang unang-unang gagawin niya ay buhayin ang mga patay. Lahat ng mga nasa katotohanan, bubuhayin niya mula kay Ebat Adan. Si Ebat Adan kasama, nabubuhayin. Imagine niyo ano kaya? Culture shock siguro si Ebat Adan. Makita nila, grabe ito na pala yung daigdig. Tapos madidinig pa niya, may mga kumakanta, Ebat Adan. Sikat pala yung tayo dito. Ha? Sabi dito sa First Thessalonians 4:16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of our archangel. Ibig sabihin, si Michael ito. Si Michael kasi nag-iisang pinangalanan na archangel. Maraming archangel, mga kapatid, pero siya yung pinangalanan sa Bible. Si Angel Gabriel, mga kapatid, hindi sa archangel, ha? Si Michael lang, o si San Miguel, ha? Yan sa Tagalog, San Miguel, siya yung archangel na with the voice of the archangel, siya daw ang bubuhay. Bubulungan niya yung mga patay at sila'y mabubuhay. And with the trump of God and the dead in Christ, ha? In Christ, ha? So hindi lahat bubuhayin. Yung mga na kay Kristo lang, mga kapatid, shall rise first. Yan. Bubuhayin sila. Ngayon, paano tayo? Paano kung dumating ang Panginoon Kristo ngayon or bukas? Buhay tayo eh. Yun ang pangatlong gagawin ng ating Panginoon Kristo. Igagather naman niya yung mga responsible na living. Tayo yun, mga kapatid. Ang sabi dito sa 1 Thessalonians 4:17, then we which are alive and remain, shall be caught up together with them in clouds. Ngayon, very controversial itong verse na to. Kasi maraming mga tao naniniwala na, ano tong clouds na to meet the Lord in the air. Akala ko ba di aakyat sa langit, bakit may clouds in the air? Ito ang mahalaga, ito ang kagandahan sa atin, mga kapatid, kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia sa plain Tagalog or English. Ang ating mga pioneers talagang pinag-aralan ito mabuti, and they have found out na sa original Greek word, ang letter D o definite article ay wala sa original, mga kapatid. So ibig sabihin, pag sinabi kasing the clouds, ibig sabihin literal na ulap talaga. At yung the air, ibig sabihin literal, pag wala yung the, ibig sabihin hindi siya definite article at siya ay symbolical. Kaya ang tamang basa dito, then which we are alive and remain shall be caught up together with them in clouds. Ibig sabihin kasi ng clouds, this is ang clouds kasi ay symbol ng multitudinous Christ. O ay sabihin, ito ay grupo ng mga angels at grupo ng mga tao, mga kapatid, in the judgment. So grupo ng maraming tao to in clouds. To meet the Lord in air. Ang air kasi, this is elevated rulership. Ibig sabihin, ang mangyayari kasi niyan ganito, mga kapatid. Pagdating ng ating Panginoong Kristo, magkakaroon ng judgment. Medyo matagal ito. It will take months or even years. Pero hindi naman ganun katagal. Habang nagsisimula ang digmaan sa sanlibutan, wala silang kaalam-alam kung anong nangyayari. Katulad bukas ay National Heroes Day. I-relate natin para ma-visualize nyo. Alam nyo ba sina Emilio Aguinaldo sa Andres Bonifacio? Bago naging presidente, umupo si Emilio Aguinaldo na presidente ng Pilipinas, nandun muna sila sa bundok. Ang mga katipunero sa katipunan ay nagpapalakas ng puwersa sa bundok, sa Cavite. So ganun din sila. Ang Panginoon Kristo ay nasa Sinai, kumbaga, this place ay isolated sa world.
This is undisturbed place, mga kapatid. So mamaya makikita natin yan. So yun siya. So magsisimula na kasi ang ating Panginoong Kristo sa kanyang government. Itong air na sinasabing ito ay ito yung government na sinisimula ng ating Panginoong Kristo to meet the Lord in air. Yun ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Ngayon, ito ang next question. How will we know Christ has returned? O, di ba? Ang gaganda ng mga tanong natin. Minsan ito yung mga tanong sa isip mo eh. At ang maganda dito, sasagutin natin lahat yan. Ang pangalawang tanong, paano daw natin malalaman na dumating na ang Panginoon? Bibigyan ko kayo ng dalawang option. Ang unang option, mga kapatid, ay kapag daw nakita mo, halimbawa, ang mga parents ko, ang nanay at tatay ko kasi patay na, pareha silang namatay na o natulog sa ating Panginoong Kristo, sila ay mga Christadelphian. Kapag sila ay kumatok dito sa bahay ko at nag-doorbell, German, German, kapag ibig sabihin nun, dumating na ang Panginoon kasi nasabi dito eh. If they saw someone they knew or a relative who had died as a Christadelphian, it would be a sure sign of Christ's return. Kasi hindi ka naman itetext ng Panginoon Kristo eh. Hindi ka itetext na, here na me, where na you? Walang ganun. Hindi ka i-email. Hindi ka tatawagan. Hoy, dito na Panginoon, get ready ka na, mag-empake ka na dyan. Walang ganun. Ha? And the Bible shows that this kind of thing has happened. Kung bakit natin ito sinabi, kasi nangyari ito sa Bible, mga kapatid. Nung namatay ang ating Panginoon Kristo, nagkaroon ng earthquake, nabuksan na ang libingan ng mga believers ng ating Panginoon sa Jerusalem. Nabuhay ang mga patay noon. Nakasulat sa Matthew 27:52, basahin natin. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Bumangon sila literal and came out of the graves after his resurrection. Ha? And went into the holy city and appeared unto many. Itong many na to, ito yung mga relatives sila. Pinuntahan nila yung kanilang mga relatives, mga kapatid. So nangyari siya. So maaaring ito ang isang paraan para malaman mo na dumating. Di ba meron pang option 2. At ito mas ano to, mas sa tingin ko ito yung mas malapit sa katotohanan. Ano 'yon? Ang option 2 natin, magpapakita na sa iyo ang iyong guardian angel. Sasabihin sa iyo, "Hello!" Makikita mo nandiyan pala siya. Kasi ganito mga kapatid, baka hindi mo lang alam. Each accountable person will face the angel assigned to watch over their life. Ang Diyos kasi merong nilagay na guardian angel sa atin. At nagsimula yan mula nung tayo nabaptize. Bawat isa sa atin ay merong guardian angel. Ano yung guardian angel na yan? Sila yung tagasulat, nag-record ng lahat ng ginawa mo. Para pagdating sa judgment seat, sila din yung katabi mo. Siya yung mag-report. Mamaya i-discuss natin yan. Our guardian angel will show himself before us after many years of being with us. Mapakita siya. Oy, alis na tayo. We will go to the judgment seat. Hindi po to katang isip, mga kapatid. Sa Biblia lahat po yan. Sa Psalms 91:11-12, for we will command His angels concerning you to guard you. Guardian angel. In all your ways. They will lift you up in their hands so that will not strike you put against a stone. Kaya pansinin mo, ang mga Christadelphian, we are so protected, mga kapatid. Kasi nandyan yung, God is protecting us. Nandyan yung ating mga guardian angel to protect us. Ha? Kaya, alam nyo, kung mabubuksan lang ang mga mata natin, katulad, kung mabubuksan lang ang mata natin at makikita natin ating mga guardian angel,
Aba, ibang buhay siguro gagawin natin nun. Kasi andyan sila 24/7 kahit tulog ka, nakatingin siya sa'yo eh. Siya yung CCTV 24/7. Alam mo ba 'yon? Hindi natin alam Meron kasi tayong guardian angel mga kapatid. Nasa Bible ho yan, nakasulat. It also appears from a number of scriptural passages that each individual saint has one particular angel who is appointed to minister to him. Genesis, sa Matthew, sa Acts. So, basahin natin sa Genesis 48:16. The angel who has delivered me. Ito yung si Jacob noon. Ito ang sabi din sa Matthew, sabi ng Panginoon Kristo, take heed that she despise not one of these little ones, for I say unto you that in heaven their angels do always behold. Di ba? Even si Pedro, sinabi dito, meron siya talaga siyang sariling anghel. Ito yung nangyari si Pedro nakalaya ng prison eh. And they said it is his angel. Pati ang mga believer no yung no, ng time na yon, talagang naniniwala sila na meron tayong kanya-kanyang guardian angel. So i-disregard nyo na lang yung pakpaka, walang pakpak po ang anghel. The scripture teaches that Yahweh appoints an angel to minister to overshadow those who become heirs of salvation. Imagine ganun tayo ka-special sa Diyos mga kapatid. Nagpadala pa siya ng minister. Alam niyo ba yung minister? Ibig sabihin, servant. Parang yaya mo. PA mo. Physical personal assistant mo. Invisible nga lang, di mo alam. Kasi yung anghel na yan ang parang abogado mo pagdating kay Kristo eh. Si ang ating Panginoon Kristo kasi, judge siya. Di ba sa hukuman, meron judge, tapos meron ka pang abogado, personal. Ang anghel na yan ang magiging abogado mo. At kapag ikaw ay na-reject, siya din yung magkakaladkad sa iyo palabas. Hindi mo siya kakampi, tandaan mo yan. ang ang ano niyan, ang loyalty niyan sa Diyos, hindi sa iyo. Tandaan mo, hindi mo pwedeng suhulan yan. Uy, baka naman pwede. Hindi gano'n Hindi mo matutuhulan yan. Yari ka dyan. Hebrew 1:14, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? The Psalms 34:7, the angel of Yahweh encampeth around about them that fear Him and delivered them. Ang dami mga kapatid. So, yan lahat tayo ay may mga guardian angel. Ano ibig sabihin ng saints? Kasi mamaya i-explain ko din to eh. Pero ngayon pa lang sabihin ko na, ibig sabihin kasi ng saints, ito yung mga nabaptize kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ng saints. Lahat ng nabaptize kay Christ, santo. Pero hindi porket ikaw ay saint, ikaw na ay maliligtas. Maraming mga santo ang hindi maliligtas. Mamaya papakita ko, Ngayon, ito yung next question. Brother Eman, paano yung transportation? Mag-aeroplano ba kami? Saan kami pupunta? Magbabas ba? Mag-scooter? Magte-train? Magbabarko? Paano? Sa Bible, mga kapatid, very ordinary na yung teleportation. Sa science kasi, there's no such thing as teleport. Pero God do that many, many times. Sa Bible, marami rin ganito ang nangyari. Katulad na lang ni Philip. Nag-teleport siya instantly sa distance na 30 to 35 kilometers. Napakalayo nito. From Pasig to Bulacan ito. In just 1 second, andun na siya. From Gaza, south of Jerusalem to Azotus, nung siya ay nagpipreach. So nangyari ito mga kapatid. At ganun din ang gagawin sa atin. They will grab us and put it in the judgment. Si Ezekiel, ito mas matindi. 1,000 kilometers. Alam niyo kung gaano kalayo ito? From here to Surigao. Mindanao yun mga kapatid. Instantly nakarating siya. Si Elijah, ang dami.
Even ang ating Panginoong Kristo at yung 12 apostles. Nasa Bible wala dito mga kapatid. Hindi mo lang siguro nabibigyan ng pansin. Ha? Mga miracle ito na immediately nakarating sila doon. Yung bangka nila narating, pati yung bangka nag-teleport. Mga kapatid, hindi lang sila. 12 kilometers yun, layo. Nandun sila sa gitna ng lawa, napunta sila sa gilid agad in just instantly, mga kapatid. So, yung mga ganyang bagay ay hindi siya bago sa Biblia. So, ganun din ang gagawin sa atin. We will be snatched at dadalhin tayo doon sa judgment. Ngayon, ito naman ang pag-usapan natin. Brother Eman, sino ang huhukuman? Sino ang mga responsibility? Sino ang mga responsible sa paghuhukom? Kasi mga kapatid, hindi lahat ay bubuhayin. Ang bubuhayin lang ay yung mga responsible at mga accountable. Sino ba sila? Ano ba ang basihan para ikaw ay buhayin para sa judgment seat? Ang basihan mga kapatid, ang knowledge about the truth. Sabi sa John 12:48, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Hindi ka pwedeng i-judge kapag hindi mo alam ang katotohanan. Kasi walang basihan para ikaw ay i-judge eh. Ano ibase sa'yo? Wala ka sa jurisdiction. Hindi ka responsible. Bakit ka mabubuhayin? Gets nyo yun mga kapatid? Ngayon, dito sa 1 Peter 4:17-18, merong tatlong klase ng tao na bubuhayin mga kapatid. Sabi dito, for it is time for the judgments to begin with God's household. Ang sabi dito may tatlo, righteous, ungodly, at sinner. Ang tawag sa kanila ay enlightened. Sino ba itong mga enlightened na to? Ito yung mga righteous at godly saints. Actually, ito yung mga sure na maliligtas mga kapatid. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos na righteous, save ka na. Ibig sabihin kasi ng righteous, pinatawad ng Diyos lahat ng kasalanan mo. Kapag nangyari yon, ligtas ka na. Saints ka din. Ang pangalawa, ungodly saints. Meron kasi mga santo na hindi maliligtas. Ang tawag sa kanila ungodly. Ito yung mga nabaptize. Tandaan natin, basta saints na baptize ha. So ito nabaptize, number 1. Ito number 2, nabaptize din. Pero ang pagkakaiba, ito ungodly. Nagpabaptize lang, tapos bumalik sa sanlibutan. Ha? Yari ito. Hindi ito makakapasok sa kingdom, mga kapatid. Ungodly ang tawag sa kanila. Pero baptized to. Bubuhayin to, mga kapatid. May pangatlo pa. Ito naman yung mga enlightened sinners. Ito na mga sinners, terminology to ng Bible, of course, lahat naman tayo sinners. Terminology lang to na hindi ka na-baptize. Pero, nadinig mo ang katotohanan. Alam mo ba nabubuhayin ka pa rin? Ang tawag sa iyo, enlightened sinners. Ngayon, kung maliligtas ka, hindi ko alam. Ayoko kasi mag-judge. Kasi hindi man ako ang judge. Diyos na ang bahala. Hindi ko alam. Pero ang sure ko lang, ito maliligtas, ito hindi. Ito hindi ko sure. Okay? Ngayon, sino naman yung hindi bubuhayin? Ito ang pinakamarami. Bilyon-bilyon tao ito mga kapatid. Ito ang karamihan ng mga tao sa liputan. Ang tawag sa kanila mga unenlightened. Hindi nila nasumpungan ng katotohanan ang salita ng Diyos. Hindi sila bubuhayin. Tawag sa kanila unenlightened sinners. They will die forever. Mga kapatid, mamamatay sila magpakilanman. Hindi na sila mabubuhay. Para saan pa? Unang-una, wala naman silang guardian angel. Walang taga-record eh. Walang nag-record sa kanila. Walang mga abogado ito. Mga kapatid, wala silang angel, walang abogado. Bakit to haharap sa paghuhukom? Walang lawyer. Yun ang requirements sa hukuman eh. Kailangan kung laharap ka sa judge, may lawyer ka. Hindi naman to saint eh. Mga kapatid, hindi nagpadala ang Diyos ng lawyer sa mga yan. See? Nakita niyo na? So, ang bubuhayin lang ay yung tatlong klase ng tao na to. Okay?
Ngayon, ano yun natin? Ano ba yung pagkakaiba ng responsibility sa accountability o yung mga responsible sa accountable? Ang mga responsible kasi, ito yung nabaptize kay Kristo. Ito yung mga nabaptize kay Christ. Ha? At ito naman, ikaw ay righteous man o hindi, basta nabaptize ka, responsible ka. Meron kayong kontrata eh. Ha? Kaya ito naman, ito yung hindi baptized, pero nadinig ang katotohanan. Bubuhayin ka pa rin. Ano ang reason bakit ka bubuhayin? Mag-e-explain ka kay Kristo. Yun ang sabi sa Bible. People who have learned the truth, learned hindi lang heard, learned the truth. Ibig sabihin na natutunan mo, ha? But refuse to accept its responsibilities. Hindi ka nagpabaptize. And are still required, bubuhayin ka pa rin, to explain why they rejected. Tandaan natin mga kapatid, si Kristo na baptize. Ang mga apostles na baptize. Sina Moses, lahat sila na baptize. Lahat. Si Abraham na baptize. Si David na baptize. Lahat ng mga kay Kristo na baptize. Ikaw, hindi ka na baptize. Yun ang tatanong sa'yo ng Panginoon Kristo. Why? Yun naman yun. Ngayon, kung maligtas ka, I don't know, mga kapatid. Pero kasama yon, bubuhayin sila. Accountable kasi sila mga kapatid. Ngayon, ano ang pang-apat? Nako, ito yung pinakamahaba. Get ready kayo mga kapatid Okay lang ba sa inyo? Hanggang 11 tayo? Very special kasi ito mga kapatid, kaya pagtyagaan na natin. Judgment seat of Christ. Ito na yung papunta na tayo sa exciting part. Ang sabi kasi sa Bible, we shall all stand before the judgment seat of Christ. For we shall all appear before the judgment seat of Christ. Literal ito mga kapatid. Ngayon, ang tanong, nasaan ang place ng judgment seat? Ang sabi sa Bible, pwede niyong balikan yan, basahin niyo, pag-aralan niyo, sa Sinai mga kapatid. Sa Sinai. Si Moses pa lang na-visualize niya to. Nakita na niya to kung ano, saan gaganapin ang judgment seat. Sa vision ng Diyos, sa Deuteronomy 33 verse 2, sinabi ni Moses na doon daw sa Sinai ay manggagaling ang 10,000s of saints. Tandaan yung saints Yung 10,000, this is a symbol for multitudinous Christ. Ibig sabihin yung milyon-milyon tao. Not necessarily 10,000. This is figure of symbol lang yan na sobrang daming tao na manggagaling daw sa Sinai. Panahon pa lang ni Moses, pinag-uusapan na ang judgment seat, mga kapatid. Sinabi din niya ni David. Kaya yan sa Sinai. Ito yung lugar. Kaya pagkatitigan mo na yan dahil pupunta tayo dyan lahat. Yan yung Mount Sinai. Sobrang lawak yan. And this place is so isolated. Hindi ito pag-iinteresan ng mga Russian, ng mga kasi this place is, walang tao dito This is desert, mga kapatid. Walang mag-i-interest dyan. And dyan, magsisimula ang government ng ating Panginoon Kristo. Dito siya mag-gather, magpapalakas ang puwersa. Parang nung time ni na Aguinaldo, bago siya umupo sa luklukan ng pagiging presidente ng Pilipinas, nasa bundok muna sila. Ganon din sa Panginoon Kristo, bago siya itayo ang simulan ang paghahari niya, dito ang start. Kasi dito gaganapin ang judgment seat. Medyo matagal to mga kapatid, hindi lang isang araw. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano katagal. At ito yung ating binasa kanina mga kapatid. Because the judgment seat is a literal reality. Literal yan mga kapatid. Actually, diniscuss yan ng ating Panginoon Kristo in parable. Dito sa mismong binasa natin, na readings natin. Ang sabi dito, when the Son of Man shall come in His glory and all the angels with Him. So kasama talaga ng ating Panginoon Kristo mga anghel sa judgment. Then shall sit upon the throne of His glory.
And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another. A shepherd divided his sheep from the goats. Ang mga sheep, ito yung mga maliligtas. Ang mga goats, ito yung marireject. And he shall set the sheep on the right hand, but the goats on the left. Literal ito, mga kapatid. Then shall the king say unto them on the right hand, ito yung mga maliligtas, sasabihin natin, Panginoon Kristo, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ganun yan, mga kapatid. So more or less, basahin nyo ulit yung ito, kasi ito yung magiging, yan talaga ang mangyayari. Ngayon, kanina about responsibility ang pinag-usapan natin kung sino yung mga bubuhayin. Dito naman, ano ang magiging basihan mismo nung judgment, nung paghuhukom? At ang sagot dyan ay ang Biblia. Kaya nga pati ang korte ngayon, sa parang ngayon, may Bible yung ano, di ba? May Bible sa korte. So ginaya nila yon, ginawa nilang basihan. The Word of God. When the responsible stand before the judgments of Christ, it is clear that the basis of their judgment will be the Word of God. Christ will be speaking the fruit of the Spirit. Yan yung sinasabi, na fruit of the Spirit. The evidence of the character, passion with the power of the Word of God, for His alone will ensure the acceptance of the judgment seat. Kasi we will be justified by our action. Sa judgment seat, hindi ka tatanungin, gaano na ba kalalim ang kaalaman mo sa Biblia? Hindi yun. Hindi ito, explain mo nga, Genesis, ang Edenic Covenant, Abrahamic Covenant, walang ganun sa judgment seat, mga kapatid. Ang pag-uusapan sa judgment seat, yung fruit of the Spirit. Hindi yung knowledge mo, kundi yung action na ginawa mo, yung buhay na ginawa mo. At lalo-lalo na, mga kapatid, ang i-judge lang kasi dyan, yung mga kasalanan na hindi mo pa hiningan ng kapatawaran. Kasi God is so merciful, mga kapatid. Ang isang kasalanan mo na hiningan mo ng kapatawaran, hindi na niya tatanungin pa yan dyan. Ang i-reveal nga sa judgment ay yung mga bagay na you keep in secrets. Kaya mapapahiya ka dyan ng todo-todo. Pero yung mga bagay na hiningan mo ng tawad, hindi na i-reveal yan. Mamaya, explain natin yan. Ngayon, the role of angels at the judgment. Ano ba yung role ng mga angels? So, katulad na sabi ko kanina, ito yung anghel, ito ang Panginoon Kristo. Ano lang to naman to, visual lang para meron kang ano. Sila yung magiging tagapagsalita mo. Sa korte kasi, mga kapatid, alam mo sa judgment seat, hindi ka magsasalita eh. Puro katakot. Ang anghel mo magsasalita in your behalf actually. Hindi ka pwedeng, oy, hindi ko ginawa yan. Hindi pwedeng ganun. Wala kang magagawa, recorded yun eh. Ha? At hindi ka pwedeng magsabi, Panginoon, sorry, Panginoon, magkakasama tayo nun, pagpipreach ako sa'yo. Walang ganun. Ang sabi nga sa parable, hindi kita kilala. Ganun yun, mga kapatid. Talagang, hindi ko magsasalita dito. Diyan ka lang, tahimik ka lang. At itong matindi, i-reveal yung mga kasalanan mo. Madidinig yan ng mga taong concerned sa'yo. Hindi niya ipapadinig sa mga taong hindi mo kilala. Doon sa mga tao na, lalo na yung mga nagawan mo ng kasalanan. Mapapahiya ka talaga dyan. Talagang, ang sabi kayo sa Bible, you will be ashamed. Literal na may ashamed ka. Ngayon, katulong ng ating Panginoon Kristo ang mga anghel sa judgment. Hindi mag-isa ang ating Panginoon Kristo na mag-judge. At ang sabi pa nga dito, after kasi ng judgment, bawa sa mga maligtas, pa ikaw ay naging immortal na, iti-take over natin kasi maghahari si Christ ng 1,000 years dito sa earth. Tayo na ang mga kasama natin Panginoon Kristo. Hindi ko na alam kung saan i-delegate yung mga anghel ng Diyos. Pero kumbaga, i-relieve natin sila. Parang tayo naman, it's our part sa kingdom ni Christ. Ngayon kasi, yung mga anghel na yan, sila yung naglilingkod kay Kristo at sa Diyos. So, sa kingdom, kaya tawag dito, the multitudinous Christ will take over their work during the millennium.
Ito ang sabi, kasi sabi sa Hebrew 2, nasa Bible din to eh. It is not the angels that He has subjected to the world to come. Yung mga anghel ngayon, iba na magiging trabaho nila. Hindi na sila, wala na silang trabaho sa 1,000 years na paghahari ni Kristo. I-delegate na sila somewhere. We don't know kung saan. O, di ba? Ngayon, the angels will accompany Christ when He returns as judge for the Son of Man. So, of course, yan. For the Son of Man shall come in glory of His Father with His angels, and they shall reward every man according to his works. Works talaga ang pasihan, mga kapatid. Ha? Hindi knowledge. It's the work. Ngayon, the results of the judgment will be declared in the presence of the angels. Ito, nakasulat sa Bible lahat to yan. And also I send to you, whatsoever shall confess before me, him shall the Son of Man shall confess before the angels of God. Nasa Bible lahat ang sinasabi natin dito, mga kapatid, dito kwentong kutsero lang o katang isip. Everything is in the Bible. Ha? At ito pa, yung anghel mo, kapag ikaw ay na-reject, siya din yung magkakaladkad sa ibalabas. Kaya hindi mo kakampiyan, hindi mo masusuhulan yan, mga kapatid. Ha? Ngayon, ano naman itong tinatawag na the books of judgment? Meron kasing dalawang books, mga kapatid. Ang una yung the book of life with the definite article D, the book of life. Dito, nakasulat kung sino yung mga maliligtas. Yan. Ang tanong, Brother Eman, nabubura ba yan? Yes. Kasi marami nakasulat dito sa Bible na nung una, nakasulat ka dyan, binura. Ang sabi dito, whosoever has sinned against me, I will blot out of my book. Ang dami dyan, no? Let them be blotted out the book of the living. Ngayon, ito ang tanong. Brother Eman, literal ba na libro yan? Of course not. Hindi na kailangan ng Diyos, mga kapatid, ng papel na listahan para malaman niya kung sino yung maliligtas. Of course. Kaya lang sinabing libro para ma-relate ng mga tao noon. Actually, sa panahon ngayon, hindi naman uso ng libro eh. Ano ang libro natin ngayon? Iba na itsura. Ano? E-book. Sa cellphone lang, libro na eh. Ha? So, ang nag-evolve. Idea lang yan. Alam ka namang ilagay sa Exodus na whosoever has sinned against me, I will blot out of my database. Alam naman sabihin yun. Or I will blot out of from my Excel records or ledger. Of course, book ang ilalagay. Ha? Pero hindi necessarily na kailangan yan. Para lang meron tayong makita natin yung essence na merong record ang Diyos, mga kapatid. Ha? Meron siyang record kung sino ang maliligtas. At yan tinatawag na the book of life. Hawak yan ng ating Panginoon Kristo. Literally, hindi niya hawak yan. Stored yan sa kanyang database sa utak niya. Kasi in the future, hindi na rin natin kailangan ng cellphone. Ididikit yan sa katawan natin eh, di ba yun nasabi? O talaga, everything is hindi not necessarily literal yan. Everyone who is found written in this book will be delivered. So, marami, di ba? Whose names are written in the book of life. Ano yung pangalawang book? Ito naman yung tinatawag na A, hindi siya D. A book. Minsan ito ay books. Bakit marami? Kasi listahan to ng mga ledger, ng mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Kaya yung anghel mo, busy-busy. Pagsulat. And of course, hindi rin to literal. Ha? Nasa database yan ng utak ng iyong guardian angel. Pinakita lang yan just para ma-visualize mo kung anong trabaho niya. Kasi katuwang ito ng ano eh, para siyang prosecutor eh. Katuwang to ng ating ng judge para para mahatulan ka, mga kapatid. Hindi naman yan bubulat-latin lahat eh. Ha? Kasi napakatagal nun kapag ito yung ginawa mo 20 years ago. Walang ganoon, mga kapatid. Yes or no lang yan pagdating sa judgment seat. Hindi yan matagalan, mga kapatid. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano katagal ang judgment. Diba? Ang ganda, di ba? Pati yung kung gaano katagal yung judgment, sasabihin natin at malalaman natin ngayon. Yan, nakasulat to lahat yan sa Bible, mga kapatid. So, dalawa ha.
The book of life at a book of the life. Yun yan. Lahat yan nasa judgment seat makikita natin. At bago yan, ngayon ito pa yung isang tanong. Para ano mangyayari sa mga bata? Ano mangyayari sa mga bata? Halimbawa ako, si Hyacinth, 9 years old pa lang siya, hindi pa siya baptized. Ano mangyayari sa kanya? Ito ang maganda mga kapatid. Ang sabi kasi sa Bible, children of the saints. Saints alam nyo na, pag sinabing saints, alam nyo na ibig sabihin nun are a gift from God. Talagang loves na loves ng Diyos ang mga bata, kung alam nyo lang. Nakita naman natin yan kung paano mahalin ng Diyos ang mga mahalin ng Panginoon Kristo ang mga bata, di ba? God and His Son understand the love words of parents. So ang sabi dito, it is likely that the children will stay with their parents as families when they go to Sinai. Ibig sabihin, kapag yung mga responsible saints ay kinuha na at dinala sa Sinai, kasama ang bata, mga anak nyo kasama. Kahit baby pa yan, kasama. There, the children will continue to be cared for and taught even during and after the judgment so that they can prepare to live Christ's kingdom as ordinary people under His rule. Hindi sila kasama sa judgment, mga kapatid, hindi sila i-judge. Pero, kasama sila doon, mawi-witness ng anak mo. Kaya alam nyo mga kapatid, ay grabe to. Pag ikaw ay na-reject, iiyak ang anak mo. Kasi hindi na kayo magkikita ulit. Siya makakapasok sa kingdom, may chance pa siya eh. Pero ikaw hindi. Alam niyo ba kung bakit? Habang nangyayari ang judgment seat, nagsisimula na ang digmaan pandaigdig mga kapatid. At kapag nagkaroon ng digmaan pandaigdig, hindi na ho yung barilan ng Armalite. Nuclear weapons na yan. Mamaya papakita ko sa inyo mga kapatid. Grabe. Ang sabi ni Brother Robert Roberts, the principle of God kasi ay ganito. Tandaan natin ng panahon ni Noah, si Noah lang ang righteous. Pero 8 ang naligtas. Naligtas din ang kanyang anak. Naligtas din yung ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at mga boyfriend at asawa ng kanyang mga anak naligtas din. Pati din si Lot, ganun. Pati din si Rahab. That's the principle of God. Family yan. Isa lang sa inyo ang kasama ang buong pamilya. Kaya yung anak mo hindi maiiwan yan. Kasama yan, mga kapatid. Ganun ang principle ng Diyos. Ngayon ang tanong, what will happen to the children whose parents are rejected at the judgment seat? Halimbawa kayong mag-asawa. Hindi kayo naligtas, na-reject kayo parehas. Pero yung anak nyo, sinundan ng inyong mga lakad sa buhay. Para mga Canaanites. Nung panahon, sa record sa Bible, pati mga sanggol, mga bata, pinapatay ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, patayin nyo silang lahat, pati mga sanggol, mga bata. Kasi nakikita ng Diyos, na in the future, hindi nakikita ng tao eh. Lalaki ito na suwail din, kaya patayin nyo na. Ang isang ahas, ang anak niya na ahas din. Ganun ang mangyayari. Ngayon, kapag yung dalawang parents na-reject at yung anak, nakita ng Diyos na in the future, ganun din ang mangyayari. Kasama yon. Parehas kayong palalabasin. Ibabalik ako saan ka galing. Ganun yun mga kapatid. Pero, kapag na-reject yung parents, tas yung anak, hindi sumunod. May ganun kasi mga kapatid. Even sa Bible, si Korah, masamang tao to eh. Pero yung mga anak na hindi sumunod sa kanya. So anong nangyari? Hindi sila namatay, yung mga anak na. Si Korah lang at mga kasama niyang namatay. Yung mga anak niya hindi. Because Korah's children separated themselves from their father's rebellion. Kaya, so they were spared when judgment fell on him and other rebels. Children whose parents are rejected may instead be cared for the thought by immortal guardians. Tandaan natin, mahal na mahal ng Diyos at ang ating pansukos sa mga bata. Kapag nakita nila na may potential ito na magbago, they will, makakapasok sila
sa kingdom, mga kapatid. Pero hindi sila i-judge. Ganito ang mangyayari. Tandaan natin, katulad sa ko kanina, pagdating natin pa sa Kristo, 50 years pa ang lilipas. Gets nyo? Halimbawa si Hyacinth, kung darating ang Panginoon sa Kristo ngayon, 9 years old si Hyacinth, sa simula ng millennium, 57 years old na si Hyacinth. Ngayon, ang tanong, magiging immortal na ba si Hyacinth? Hindi po. Mamamatay siya in natural death. Tapos, magkakaroon kasi ng second judgment, mga kapatid. At pag-aaralan natin yan sa ating third at fourth study. Magkakaroon ng second judgment. Nasa Bible din yun. Ang i-judge, sino namang i-judge doon? Iyon yung mga bata na nabuhay at mga nakaligtas sa wars. Mga mortal. Kasi sa 1,000 years sa paghahari ni Christ, marami pa pong mortal. Yes, maraming immortal pero may mga mortal pa. Kaya ang mga i-judge sa second judgment ay yung mga mortal na nabuhay sa 1,000 years. Pero that time, sa tingin ko mas marami na ang maliligtas. Bakit? Iba na ang government noon. Si Kristo na ang hari ng buong mundo, hindi ng buong bansa. At that time, mga kapatid, wala nang faith. Hindi na uso ang faith. Alam niyo ba kung bakit? Ano ba ang definition ng faith? Ang faith ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Sa millennium, sa paghahari ng ating Panginoong Kristo, nakikita mo na lahat. Si Kristo nakikita mo na. Hindi ko alam kung ang Diyos makikita natin. Kasi nga ang mga immortal, yes, of course, makikita natin. Pero mga mortal, hindi nila pwede makita ang Diyos. Kailangan mamatay sila, yun ang sabi sa Bible. Anyway, so ganun siya. Ibang-iba na. Yes, magtuturo pa rin tayo. We will be, magtuturo pa rin natin ng truth. We will teach also still teach the Bible sa mga tao. Pero that time, iba na. Kasi, iba na ang environment eh. Isa na lang ang ruler sa buong mundo, si Kristo. At iba na ang batas. No, that time, requirement na pumunta ka sa everything is required na. Yan ang didiscuss natin sa mga susunod nating study, mga kapatid. So, yun ang mangyayari. At yung sabi ko kanina, why the period of judgment will be short? Gaano ba katagal ang judgment seat? Kasi medyo matagal ito. Kasi ang dami natin. Alam nyo ba kung gaano kadami ang i-judge? Akala mo tayo lang? Huwag nyo isipin na kukunti ang Christadelphian, mga kapatid. Yes, sa Pilipinas kukunti tayo. Pero tandaan natin, ang mga i-judge mula kay Eva at Adan, panahon ni Abraham, panahon ni David, panahon ni Kristo. Ang dami nila, mga kapatid. Itong pa lang sa panahon ni Kristo, nasa 2 million na yung bubuhayin dun eh. Kasi almost lahat ng mga tao doon nakadinig ng katotohanan. Di ba ano ang basihan para ikaw ay buhayin at iharap sa judgment? Kailangan alam mo ang nadinig mo ang katotohanan at naunawaan mo. So lahat na nakadinig sa katotohanan, masama man o mabuti, bubuhayin. Baka nga pati si Pilato buhayin eh. Kasi tinanong niya what is the truth? Tinanong niya kay Kristo eh. What is the truth? Tinanong niya eh. Malamang in-explain ng Panginoon sa Kristo yun. Kaya pati siya bubuhayin, pati si Judas bubuhayin, mga kapatid, lahat yan. Pero iba pa rin, iba kasi pag binuhay ka, iba pa rin kapag ikaw ay naligtas. Ha? So, gaano ba katagal ang judgment, mga kapatid? Actually, ang sabi dito, they will then await their call. Ito. The angels will gather the responsible to the Mount Sinai and will undertake a review of individual's life. Ang magre-review ng individual's life, yung ating mga guardian angel, mga kapatid. Hindi si Kristo. Very busy na siya. Ha? Of course, under provision niya ng Diyos. Ha?
will undertake and review each individual's life. So, kakalkalin lahat ng mga bagay na hindi mo hininga ng kapatawaran sa Diyos. Ha? Kakalkalin yan lahat. Kasi the moment na pinatawad ka ng Diyos, hindi, wala na siyang i-reveal. Kasi pinatawad ka na eh. All your sin are covered eh. Ang i-discuss lang sa judgment seat, yung mga hindi covered. Ha? Yun mga kapatid, yung hindi pinatawad. By the end of which will be obvious which way Christ's verdict will go. So yes or no na lang si Christ. They will wait they will then await their call to stand before him, probably in groups, and will receive his decision. So hindi siya individual na yung magsasalita yung individual na harap kay Kristo. Hindi. In groups. Sabi dito, in groups eh. Kasi nga, naiano ka na nung anghel eh. Kumbaga nagkaroon na ng preliminary. Ha? Alam mo yun sa korte? Preliminary hearing. Parang something like that. Ha? Yun eh. Nagkaroon ng hearing, preliminary hearing. Ngayon, so i-group na kayo. Kaya nga sabi kanina, di ba, yung sheep and goat, ibubukod. Ganun yun mga kapatid. That's exactly what will happen. Hindi siya individual. Kasi, alam nyo ba kung kapag ito ay individual, sabihin na natin, bibigyan lang ng 1 minuto para magsalita ang bawat isang anghel, yung isang abogado mo. 1 minuto sa kada isang tao. Halimbawa, 10 milyon na lang, which is napakaliit yan. Hindi lang 10 milyon ang iuhukom mga kapatid. Madami. Ha? Baka marami. I have no idea, pero dito na lang tayo sa napakakonte. Example lang, 10 milyon. Alam mo ba kapag 10 milyon na na-judge at 1 minuto, isang tao sa bawat 1 minuto, aabot ang 19 years. Hindi ko na-discuss tong mata, baka kasi mahilo na kayo eh. I-compute nyo na lang. Naka-record naman to, pwede nyo balikan. 19 years, mga kapatid, at ang tagal. 10 milyon pa lang yan, ha? Tigi 1 minuto lang. So, ibig sabihin, hindi talaga individual. By groups talaga. Kasi na-predetermine na naman nung abogado mo eh, nung guardian angel mo eh. So kapag medyo hinila ka na ng guardian angel mo sa left side, kabahan ka na. Pero pag hinila ka, oy, Elson, dito tayo sa right. Wow, yan, ngiti ka na. Pag sinabi sa'yo, oy, Elson, hindi ka dyan sa kanan, dito ka sa left, yari ka na. Tabihan mo doon si Eman. Yari tayo, Brad. Alam na this. Ay, grabe, mga kapatid. So yan mga kapatid. Bakit dating hindi sinabi na hindi talaga mangyari individual? Kasi kung makita natin, according to the schedule, meron lamang 10 taon. Actually, hindi lang naman judgment set ang mangyayari dun eh. Kung babalikan natin yung slides kanina, pati marriage supper of the Lamb, matagal din yun eh. Yung celebration natin, matagal siya. It takes years. Ha? Yung talagang maraming banding moments dyan. 10 taon lang ang allotted eh, 19 years ito. 10 milyon pa lang. So, ibig sabihin, hindi siya individual. At mabilis lang, mga kapatid. Okay? Ngayon, ano ang mangyayari sa mga rejected? Ito yung sad news. Dapat kabahan ka dito. Ang sabi kasi dito, shame, tribulation, anguish, and wrath, weeping and gnashing of teeth is the lot of the rejected. Pag sinabi ng Bible na mapapahiya ka talaga mga kapatid. Pag sinabi ng Bible na you will weep and gnashing of teeth, ito yung regrets. Kasi makikita mo yung mahal mo sa buhay. Nandun sa, kasi ikaw naiwan. Ano ba ako? Nandun sila lahat ako naiwan. Iba yun eh. Talagang iiyak ka talaga. Ibabalik ako sa kagaling. Sa labas, mga kapatid, panidigmaan dun. Alam nyo ba ang Pilipinas? Isang nuclear weapon lang tayo. Patay lahat ng tao dito. Isang pindot lang, mga kapatid. Kaya kapag nasama ka doon, yun na yung kaparusahan para sa'yo. You will die. Diba?
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake in everlasting life, and some with everlasting contempt. So yun mga kapatid, talagang matinding tribulation, matinding, lalo-lalo na yung mga nag-left na sa katotohanan, yung mga kapatid na hindi na natin nakikita. Malaki ang chance sila dito. Pero ikaw na nakikinig dito sa ating memorial meeting, malaki ang chance na doon ka sa kanan. Kasi may chance pa tayo magbago eh. Na nandito tayo eh. Kasi we know that we need, ganun mga kapatid. Kasi ganito yan mga kapatid. Kung sa tingin mo, marami ka nagawang kasalanan, mas kailangan mong umattend ng memorial meeting. Ang memorial meeting kasi mga kapatid ay hospital. Hospital to sa mga sakit. Ang ating Panginoong Kristo is the great physician, ang ating doktor. Kaya hangga't doktor siya, samantalahin mo. Kasi pagbalik niya dito, hukom na siya eh. Kaya nga mali yung kadalasan yung iba kapag nakaramdam na meron siya nagawang malaking kasalanan, hindi nagtitik ng bread and wine. Mali ho yun. The more na ikaw ay nagkasala ng matindi, mas kailangan mo mag-take ng bread and wine. Basta humingi ka lang ng kapatawaran sa Diyos. Kasi ang sabi sa Bible, kailangan mong examinin ang sarili mo at uminom ka at kumain. Hindi naman sinabing, kapag wag kang iinom. Hindi eh. Tandaan natin si Judas, inopera ng Panginoon Kristo ng tinapay at bino. Nagpartig si Judas ng tinapay at bino at mismong Panginoon Kristo ang nagbigay. Kasi alam ng ating Panginoon Kristo na mas kailangan ni Judas ang bread and wine. Nakita nyo? Mas kailangan niya. Tapos ikaw, nakaramdam ka ng matinding kasalanan, ayaw mong mag-partake. Mali yun. Nasa hospital tayo. Hanggat may time tayo, baguhin natin ang buhay natin, mga kapatid. Hanggat may time. We never know kung kailan. Grabing pagsisisi itong mangyayari. Ang Diyos pag nagsabing mapapahiya ka talaga. Pag sinabing magkakaroon ka ng anguish, tribulation, and wrath, weeping, and gnashing of teeth, mangyayari talaga yan. At ito pa, makikita mo ang itsura ng Panginoon Kristo, matatakot ka talaga. Tandaan natin that time hindi na siya savior, hindi na siya merciful, judge na siya mga kapatid. Kapag ikaw ay ungodly, kapag ikaw ay evil, evil ang tingin sa iyo ng Panginoon. Matatakot ka talaga. Ibabalik ka kung saan ka galing. Kaya nga sabi ni Pedro, mabuti pang hindi mo lang nalaman ang katotohanan kung papabayaan mo rin lang. Kasi grabe ang sasapitin mo. Ngayon, dito naman tayo sa ano mangyayari sa mga maliligtas. Yan. Ano daw ang constitution ng immortal? Ano ang itsura? Ayan, ang ganda to. Ito naman tayo sa positive side. Ang sabi kasi sa Bible, hindi makakapasok ang mortal sa kingdom of God. Itong kingdom of God na sinasabi, ito yung God will be all in all. After ito ng 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Kristo. Kasi after 1,000, kapag ang Diyos na ang hari, when God is all in all, dapat lahat ng tao doon immortal. Lahat ng tao doon ay hindi nagkakasala. Yun talaga ang goal ng Diyos. From the beginning, yun naman talaga ang goal niya eh. Pasaway lang talaga to si Eva at Adan eh, mga kapatid. Yun naman talaga ang goal niya eh. Ibabalik lang ng Diyos yun kung ano yung dapat. Sa atin, mahabang taon yun, pero sa Diyos, 1 linggo lang ang lumipas. Ang 1,000 taon sa atin ay 1 araw lang sa Diyos. Yun ang sabi sa Bible, di ba? Ang sabi dito sa 1 Corinthians 15:50, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi ka makakapasok. Kaya para ikaw ay maging immortal body, ang composition mo na, katulad kay Kristo, nung siya ay napako sa krus, naubos ang dugo niya eh. Kaya nung nagpakita siya sa mga apostles niya, sa mga disciples niya, butas ang kanyang tagiliran, butas ang kanyang kamay, wala ng dugo na tumutulo. Bakit? Ang composition kasi o constitution ng immortal body ay flesh and bones.
wala na yung blood, mga kapatid. Kasi ang mortal na tao, ang blood ang bumubuhay. Pag ang blood nawala, patay tayo. Pero kapag ikaw ay immortal body o tawag dito ay spiritual body, espiritu na ang bubuhay sa'yo, hindi na dugo. So the immortal body is made of flesh and bones, but without blood. So yan mga kapatid. Okay? At ito maganda. Grabe, napakaganda nito mga kapatid. Tanong ko din to noon eh. Pag ikaw ba ay immortal na, makikilala ka pa ba ng iyong mga kapatid? At maaalala mo pa ba yung mga nakaraan mo? The answer is yes. Yun ang maganda mga kapatid. Kasi halimbawa si Brother Elson, pag siya ay naging immortal na, at ako naging immortal na rin, magkakakilalanan pa rin kami. Oh, Brother Elson, grabe pumuti ka. Something like that. Tapos, makikilala rin niya yung asawa niya. Yes, malalaman mong mag-asawa kayo dati. At maalala mo din na kung saan ka galing, na ikaw ay tumira sa Manila, na ikaw ito ay ginawa mo to noon. Pero ang maalala mo lang yung mga masasaya. Kasi ang sabi sa Revelation, buburahin ng Diyos yung mga luha sa mga mata mo. Lahat ng mga malulungkot sa buhay mo, hindi mo na maalala. Pero lahat ng mga masasaya, yun ang maalala mo. Kasi hindi ka malulungkot eh. Yun yun mga kapatid. Maalala mo lahat, ma-appreciate mo. Ma-appreciate mo na ikaw ay immortal na. Kasi kapag hindi mo yan na-appreciate, para saan pa yung bang maalala, magka-amnesia ka? Naging immortal ako. Saan ba ako galing? Hindi mo ma-appreciate eh. Kaya nga pagdating sa kaharian mga kapatid, iba yung happiness. Dito sa mundo, kailan yung na-experience mo na sa sobrang tuwa mo, sobrang ligaya mo, tumayo ang mga balahibo mo sa katawan? Sa sobrang tuwa mo, yung goosebumps. Kailan yun? Alam nyo sa kaharian, every seconds may experience mo yun. Ganon, kaligaya ang buhay mo. Matutuwa ka talaga. Ganyan siya mga kapatid. At sa kaharian, kung ikaw ay may kapansanan, ikaw ay pipi, ikaw ay bulag, ikaw ay lumpo, walang deformity sa kaharian mga kapatid. Makakalakad ka na. Kaya makakatuwa dyan, kung ikaw ay may kapatid na hindi nakakapagsalita, sa kingdom, magsawa kayo, kwentuhan kayo, maririnig mo ang boses na in the first time. Dati hindi siya nakakita, makakakita na siya. Kaya napakasaya sa kaharian mga kapatid. Everything is perfect. At pantay na ang gender. Yes, makikita mo pa rin na siya ay babae at lalaki. Pero wala na yung actually. We do not know. Pero ang sabi dito, bakit mawawala na rin yung may mga organ sa ating katawan kasi na hindi na natin maging kailangan pag tayo immortal na. Yun mga kapatid. Hindi ko alam kung anong mga organs yun. Yun ang sabi eh. When the change to immorality happens instantly, all bodily organs and function tied to mortal life will no longer be needed. Yung mga organs na nakatied sa mortal life, wala na. Katulad ng blood, di mo na kailangan yun. Blood vessel na to, para saan pa? Hunger, thirst, and all the natural processes of this life will disappear. Lahat na yun. Hindi ka na magugutom. Kakain ka for fun. Iinom ka for fun, hindi na dahil sa gutom na gutom ka, hindi. Immortal ka na. You're like angel, mga kapatid. You're so powerful. Pwede kang mag-travel kahit saan. Gusto mong pumunta ng America, in just one click nandun ka. Kaya kung ikaw ay isang tao na hindi ka pa nakapag-around the world, sa kingdom mo, gagawa mo lahat yan. Hindi ka pa nakasakay ng aeroplano. Low-tech ang airplane. Hindi mo na kailangan mag-aeroplano. Anytime pwede ka pumunta kahit saan. Hindi mo na kailangan ng pera. You can buy anything. You can have anything, sa kingdom nandiyan na lahat. Ha? Ang government ni Kristo ay so perfect. Lahat ipoprovide niyan, lahat ng pangailangan mo. Ma-recognize mo pa rin na babae o lalaki pero wala na yung dahil at makikilala mo pa rin na siya asawa mo dati. Ganun kaganda mga kapatid. Ha?
At ito ang pinakamasaya sa lahat. Oh my goodness. The marriage supper of the Lamb. Ito yung celebration ng lahat ng mga maligtas. Ito yung talagang lahat. Dito mamimit mo sina Abraham. Makakatabi mo sa upuan. Socialization to eh. Mamimit mo sina Samson, sina David. Si David pala yun. Eh si ano pala yun? Makikita mo pa yung Kristo. Lahat nandito na. Nakasulat ulit sa Bible. Wala na kasi tayong time eh. Nandiyan lahat mga kapatid sa Bible. Yun yung marriage supper of the Lamb. Ito yung ang pagkakasal ng Panginoon Kristo sa multitudinous Christ sa kabuuan. Kasi sa Bible, lahat ng mga naligtas ay simbolo ng chaste virgin. Lahat yun, tayo lahat, ikakasal dito. Pagsasanib puwersa. Ibig sabihin, ito yung kumbaga, naging kaisa natin ang Panginoon Kristo. Naging kaisa natin ang Diyos. Naging immortal tayo. Ha? Kaya napakasaya ng celebration na to mga kapatid. Napakasaya. Dito mo makikita lahat ng mga kapatid. Uy! Sasabi, Brother Elson, dito ka pala. Brother Garin, dito ka pala. Brother Bads. O, diba? Nandito. Mga kapatid. Ngayon, habang nagkakasayahan dito, and this takes time mga kapatid, nagsisimula ng ang digmaan sa labas. Diyan na yung magsisimula ng Armageddon. Malamang nagbabakbakan na sila noong time na yan. At yung pinaka-final na digmaang pandaigdig ay magaganap mismo, at ang tawag natin doon ay Armageddon. And unfortunately mga kapatid, itutuloy natin yan sa susunod. Sa ating second part, sa part 2 ng ating pag-aaral, yan ang uunahin natin. Exciting part din to mga kapatid. Kasi pati yung mga ililink natin yan sa mga current events, ano ang mga possible na mga mangyayari, na ang Russia mangunguna sa digmaan at ang Amerika, ang mga kalaban niya. At makikita natin yan mga kapatid sa mga susunod. Kaya bago natin tanggapin ang tinapay at bino na sa ating harapan, katulad ng sinabi natin Panginoon Kristo, 2,000 years ago sa Last Supper. Ito ang sabi niya eh, Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine until that day that I drink it new in the kingdom of God. Ito yung hinihintay ng Panginoon. Noon, ito kasi yung ilang oras na lang bago siya mamatay. Malungkot ang lahat eh. Ito yung time na nagdidebate yung mga kung wala silang kamalay-malay na ipapako ang Panginoon sa krus. So this is more on confusion. Confused sila, they are mixed emotion, they are sad. Pero pagdating dito, lahat nagtatawanan. Ang ating Panginoon Kristo nakangiti. Alam niyo ba sa Bible, walang record na ang Panginoon Kristo ngumiti. Alam niyo ba yun? Wala kayong makikita sa record na ang Panginoon Kristo tumawa. Nagalit, malungkot, yun ang karamihan. Pero pag sa kingdom, laughter is part of our life. Lahat masaya. Kaya kung mangangarap ka lang mga kapatid, ito dapat ang pangarap mo, number 1. Na makapasok sa harayan. Kasi nandito. So bago natin tanggapin ang tinapay at bino mga kapatid, alalahanin natin ang mga bagay na ito na sinabi natin Panginoon Kristo. Maraming salamat sa inyo lahat.